Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasiyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ang anak mo si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Wala. Oo, Tony Stark, nakabuka akong gulo. Nakakatawa ako habang nagpapaliwanag ako ng recollection tungkol sa Diyos. Pagkapako na Jesus, nakashade ako. Parang COVID yun. Pero kitang-kita yung verde na yung masa. Dati puli, black, tapos ngayon verde na. Naku, verde, ano ba nangyari sa'yo? Hiyayaan ka lang po, tapos yun lang po. Kawawa ka naman. Pag-uwi ko sa bahay, kaya doon, nakausap ko sa sarili ko. Parang masakit yung katawan ko. Nakausap ko sa sarili ko. Ang maganda nito, sumasagot. Sabi niya, siyempre, nabugbog ka eh. Sabi ko, oo, umatay. Ganun di ba kayo kinakausap niya sarili niyo? Minsan, di ba? Ilang beses kayo ilang kayo nag-uusap, di ba? Kasi kami tatlo eh. Tatlo na kami. Multiple personality na ako. Di ba? At minsan pag nahihiga ako, parang may naiipit, parang nahihila, parang may tumupus. Ganito. Siyempre, nabugbog ka. Baka naipitan ka ng ugat. Pero ng 2 linggo na, hindi ko na kaya. Nagdududa na ako eh. Ang tagal na, 3 linggo na yun. Ay ko, Dad, sana ako. Kasi may nararamdaman ako sa katawan ko. So, dinala ako sa ospital, Medical City. Diba? So, mayayaman na, pangmayamang ospital, Medical City, dinala ako din. In-x-ray ako. At ito po ang nakita sa x-ray. Ayan po ang aking balakang. Ano po nakikita niyo? Truck. Ha? Asan? Dalawa. Meron pong ice pick sa katawan. Kasi isang pala ako. Nabali. Nabali yung ice pick. Ang sabi ng doktor, malamang may kalawang. Kaya nabali. Sabi ng doktor, pag nasaksak ng ice pick, hindi lumalabas ang dugo. Totoo naman yun kasi pag ginugulong ko, wala namang dugo eh. Pero may tubig. Sabi ng doktor, pag ikaw ay nasaksak ng ice pick, lalo na may tetano, 2 araw, patay ka na. Doktor po may sabi nun. Pag ikaw ay nasaksak ng ice pick, 3 araw, patay ka na. 3 linggo na. Sabi ni Jesus, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ay pagpapalain ko. Diba? Hindi niya kayang alisin ang mga masasama. Pero pwede niya akong ingatan at proteksyonan. Amen po. Amen. Malakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, napakarami ko pang katibayan hindi lang sa akin. Siguro kahit kay Kat, meron siyang karanasan sa simbahan na rinig ko kayo po ay lector. Tama po? Pasensya na mga speaker, marites din yun. Kailangan itanong ko yun yung mga balita. Marami tayong kwento na kung saan hindi natin alam kung paano nangyari. Ang sabi mo lang, salamat Diyos. Amen po. Amen. Ang topic po natin ay remain with Jesus. Manatili ka. Manatili ka kay Jesus. Magtiwala ka sa Diyos. May plano siya. Kung nagtitiwala ka ng bukas, maganda ang ngari mo, mag-partnership ka kay God. Let God bless your plan. Di ba? Everything will go into proper places. Mangyayari po. Amen po ba? Amen. Sige, tingnan mo katabi mo. Tingnan mo. Tingnan mo yan. Sabihin mo
mo, kapatid, makipag-isa ka kay Kristo. Makipagsasaka kay Kristo. Ilang-iya kayong magsalita. Kaya nga, sa atin, sa ating sarili, tanungin natin, gaano ba kalalim yung ugnayan natin kay Jesus? Nananampalataya pa tayo. Di ba? Ipagdasal din natin na, Panginoon, palalimin mo ang aking pananampalataya sa iyo. Panginoon, palalimin mo ang aking pagtitiwala sa iyo. Panginoon, yung aking tahanan, yung aking mga anak, yung aking asawa, please, palalimin mo po ang ugnayan sa iyo. Amen po? Amen. At sana, yung sa inyo, sa inyong pagtakbo, kahit paano, i-incorporate ko, hindi masyadong recollection talaga, So, kahit paano, i-incorporate ko para at least, maging tumutugon din naman sa inyong sitwasyon. Amen po? I'm trying my best na bagamat recollection talaga ang ibigay ko, incorporate ko yung sitwasyon nyo ngayon. Okay. Alam niyo po, meron akong isang taong tinulungan sa aming barangay. Walang lahi. High school graduate. Kumati ng aming community. Nag-exodus sa aming seminar. Hindi naman siya talaga naging member. Pero at least naging matindi. Hanggang sa gusto niyang magkagawad. Barangay kagawad. Barangay kagawad. Kasi nung unang panahon, ang SK, masyadong bata, 17 pababa yata. Ngayon kasi 24 ba? 20? Oo. Kaya nga medyo mas matanda ngayon ng SK. Noon kasi 17 pababa. So, gusto niya tumakbong barangay kagawad, pero high school graduate lang, walang lahi. Walang lahi. And so, siyempre, dahil nakasama ko naman sa community, sa amin, tinulungan ko. Pinagtatawanan siya kasi pag nagsasalita, lumawag-lumawag. At dahil high school lang, hindi siya speaker. Hindi siya marunong tumayo sa tao. Siyempre, may tamang pagtayo eh. Diba? Siyempre, may tamang pag-unat ng kamay. Diba? Hindi ka naman pwede nagsasalita. Galaw ka ng galaw. Pagod na yung tao sa kakatingin sa kamay mo. Diba? May tama yan eh. Diba? So, pinagtatawanan ang taong ito. Tinulungan ko po siya. Nanalo po siya. Top notcher. Pwede nyo namang tanungin ang barangay Santa Ana. Overflow. Dumating ang mga panganahon, gusto niyang tumakbong kapitan. Pero wala siyang partido. At hindi siya gusto ng mga tao. Kasi, parang batang hamog. Ibig sabihin, pasugulero dati, palaaway dati, may fraternity, alegre lang ang pinagmulan ng Diablo 14, halaban ng 13 Budas. So, ibig sabihin, sa inyo, hindi nyo alam yun. Sa lugar namin, kilala sila. Salo. Pero siyempre, dahil iba't na tungkol sa Diyos, kahit paano, may bago. Kasi niyang tumakbong kapitan. Sabi ko, bet, hirap yan. Hindi, nandiyan ka naman. Totoo naman yun. Kasi, hindi bago sa akin tumangkit ito. Tinulungan ko siya, kalaban niya, incumbent kapitan, kalaban niya, yung tinatawag na kinatatakutan kahit ng Cayetano, si Dodo Aquino, tapos yung incumbent, tatakbo ito, saan dadangkotin ko? Sabi lumabang kami. Of course, ako yung campaign manager. Of course, ako yung baharap. Ako yung speaker. Of course, alam ko kung paano ko kakamadahin ng East, West, South, North. Alam ko yun. Street evangelizer ako. Laking kalsada ako. Laking bahay lang sila. Diba? Sa hindi kaya italiwanag nila, walang lahi, maliit ang pera, nanalo naman si Oto. Kaya mayabang po ako. Dahil alam ko, pag nagsasalita ako, amen po ba? May usapan kami. Kaya ako tutulong. Yung mga kabataan, bibigyan ng libreng seminar, pakakainin. Kasi ang bata, hindi aatin ng seminar kung walang pagkain. May budget naman ng barangay. Barangay Santa Ana yan, malaki pera namin. Di po ba? Malaki pera namin. Ang sabi ng kapitan namin, 25,000.
Ang kagawad namin, 21,000. Nalilipat na po ba kayo? May mas malaki pa po doon, yung nasa BGC. Sa Western Bicol tayo, malalaki po doon. Yung usapan namin na lalo para sa mga kabataan, hindi natupad. Naintindihan ko kasi nagkaroon siya ng kaso. Hindi niya natapos ang kanyang term. Nabahiran ang kanyang pangalan. Hindi na siya kapitan. Nagtago siya sa batas. So naintindihan ko. Pagtagal-tagal, lumabas ang korte, ilang taon, wala siyang kasalanan. Bumalik siya. Pero yung tao, hindi mo maniniwala. Di po ba? May iba-ibang interpretasyon ng tao. Bakit hindi siya nakasuhan? Tama po ba? Siyempre, yung namatay, yung mga lahi nun, yung mga kamag-anak yun, mga magulang, hindi maniniwala yun. Eh, sino pumatay ng anak ko kung hindi siya? Di ba ganoon? Pero tumakbo pa rin po si Ogo sa pangalawang pagkakataon. Kaya kailangan siyang pera. Hindi na siya kapitan. So, lumapapilot kay Brother Roll. At dahil mabait naman yung tao sa aking paningin, nagkaroon kami ng covenant. Yung mga bata. Kasi po, ang puso ko po talaga nasa kabataan. Di po ba? May plano yan, mga ganyan-ganyan. Hindi siya incumbent, kay incumbent, ay kapitan. Nanalo naman po si Ogo. Na ako ang tumatayo sa lahat ng entablado at focus. Dahil alam ko, matino naman siya. Yun ang alam ko eh. Hindi naman ako Diyos. Hindi po ba? Dahil si Obit ay hindi magaling na speaker. So, kailangan niya na magaling na tagapagsalita. Lalo naman siya. Pero ngayon, tapos na term niya, no? October tapos na. Yung pinagkausapan namin, hindi nangyari. Nakakalungkot. Di ba? Tinaya ko pangalan ko. Hindi naman pera itinaya ko. Di ba? Sigurado wala na kayo sa politics. Alam ko yan. Tinaya ko yun para sa kapakanan ng mga kabataan. Kasi ang barangay namin ang mayroong budget. Wala naman akong budget eh. Pero gusto ko yung mga bata, may mga seminar, may mga pagkain, may mga outing. Yan ang gusto ng kabataan. Kayang-kaya namin yan. Sa laki ng budget namin, hindi nga nauubos. Kaya mapupunta sa susunod na budget. Tapos pagdating ng malapit ang Pasko, uubusin. Bibili ng mga pangregalo. Anong tawag doon? Nakakalungkot. No? Nakakalungkot. Hindi ko naman po kayo kilala kung gaano kayo katotoo. Pero sana, ipaalam mo sa mga tao kung gaano kayo katotoo. Kasi ang mga tao nagtitiwala. Amen po? Amen. Bata pa kayo. Diba? Bata pa kayo. Makikilala kayo. Maging tapat na laluyunin, makipag-ugnayan sa Diyos, mga ganyan. At pagpapalain kayo ng Diyos. Ano po ang sabi sa video? Siguro yung iba nag-iisip. Grabe, makakapagpanalo ka ng ngayon. Oo naman, 3 beses. Kaya nga yung usaping barangay, parang hindi ka naman liga yun. Sa edad kong ito, alam na alam ko naman po ang mga pamamaraan nang walang dayaan. Kaya naman yung preacher ko mandadaya, di ka. Be honest, makikita ng tao yun. Makikita nila ang honesty. Pagsipag ka, marap ka, makita ka ng lahat ng tao, makikita nila kung totoo ka. Mananalo ka. Ng 2001, dahil baka talaga ako nag-mission, 1989. Pinanganak na ba kayo doon? Matanda na ako. Oo, meron akong 20% discount eh. Sorry po. Nakakangay ako. Sa anyway, wala naman sa itsura, di ba? Hindi.
nasa itsura. Huwag na natin ikuble. No? 2001, pumunta ako ng Bicol. Gusto ko makipag-usap sa Diyos. At alam niyo naman, ang Pasay, going to Legazpi, 12 hours. Tama po, Holy Week din yun. Huwebes ng gabi, alas 7 ng gabi sa Pasay, nagbiyahe papuntang Legazpi. Kaya pagdating ng Biyernes Santo, alas 7 ng umaga, ito yung binuwento ko sa Araneta. Pumunta po ako sa bahay ng taong magiging guide ko. So, to make it short, wala yung guide ko. Paglabas ko, may nakilala akong isang bata, kaya humpa, luwa ang mata. Siya ay isang at si Lola ang alam na alam. Tama naman po. Siya ay isang adik. At dahil mainit ang ulo ko, wala yung guide ko. No. Eh, tumawag sa akin, tinawag niya ako, sabi niya, Padi, nasaan ba? Padi, pare. Padi, asaan ka? Saan daw ako pupunta? Masain ka. Saan ako pupunta? Eh, dahil may init ang ulo ko, sabi ko, maglalakad-lakad. Sabi niya, pwede sumama? Natuwa ako. Kasi magkakaroon ako ng guide. Kasi hindi ako taga Bicol. Magsasayang ako ng oras, ang hirap yung kung sino-sino. Alam niyo, Biyernes Santo ha, hinahanap ko ang Diyos. Gusto kong makausap ang Diyos. Ang dami ng tampo ko sa Diyos. Kasi iniwan ko ang lahat ng para magtagumpay financially. Pinili ko siya eh. Pero bakit ganito nangyayari? May tampo ko sa Diyos. Hinahanap ko ang Diyos. Natagpuan ko isang adik. Biyernes Santo, umaga, tanghali, hapon, siya ang kasama ko. Daldal ng daldal. Patatak. Saka, energy siya. Ha? Siya ay nakabata. Walang tigil sa kakasalita. Biyernes Santo. Pero pagdating na ng alas 5, pagdidilim na, hindi na siya nagsasalita. Baksak na ang tuka. Siya ay lobat. Eh, noong 2001, nakabago ko, maitim ako, street evangelizer ako. Hindi ako ganito magdamit. Lagi ako naka-black t-shirt, naka-dark t-shirt, naka-maong ako. Sira-sira yan. Grabe. Rockista ako. Di ba? Kaya ng 2001, yun ang mukha ko. Hindi katulad ngayon. Kaya sabi ko sa kanya, lobat ka na. Sabi niya, lobat na ako siya. Kaya sabi ko, gusto mo, sundutin natin. Naku, natuwa. Yung mata ng laki. Tumingin sa akin na ganoon. Siguro sa isip niya, yan. Timpla ko ng kape. Sabi ko, yan, sundutin mo ng kape. My friends, hinahanap ko ang Diyos. Tatanong ako sa Diyos, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Pero ang natagpuan ko, isang adik. Biyernes Santo, umaga, tanghali, hapon, gabi, adik. Sabado de Gloria, ang kasama ko, umaga, tanghali, hapon, gabi, adik. Linggo ng pagkabuhay, hinahanap ko ang Diyos, pauwi na ako. Pero ang natagpuan ko, adik, alam ko na to. Sa tagal ng pag-mission ko, alam ko na to. May iuutos na naman. Alam ko ang gustong sabihin ng Diyos. Roland, pwede mo bang mahalin ang batang yan? Tulungan mo naman. Kasi kawawa naman ang batang yan. Wasak na wasak ang puso ni Lastima. Lagyan natin ng pangalan. Ano gusto niyong pangalan ng adik na to? Yeah. Pwede naman. June na lang. June. Junior, di ba? O, June. O, pangalanan natin, June. Alam niyo po, sabi ng Diyos, tulungan mo naman, kawawa naman ang bata niya. For 5 years, nagpabalik-balik ako sa Bicol. Mini-mission ko si June. Pamasahe ko, pera ko, hindi ako pwedeng humingi sa community, sa grupo ko kasi personal eh. Diba? Pabalik na kayo.
At nakita ko sa loob ng 5 taon, totoo nga, kawawa nga si June. Kasi nang ipinagbubuntis siya ng nanay niya, yung nanay niya bata pa. Kaya nang ipinanganak si June, yung nanay niya hindi pa handang maging nanay. Kaya binigay si June sa kanyang tatay. Yung tatay, bata pa rin. Bata din. Kaya hindi pa handang maging tatay. Kaya binigay si June sa kanyang lola. Yung lola may issue sa nanay. Dahil hindi sa malambing ito, nakapagtapos na ang anak ko. Galit sa nanay. Kaya yung lola, ibinigay si June sa isa pang lola. Are you listening? Sa murang edad ni June, alam niya, pinagpapasapasahan siya. Sa murang edad ni June, alam niya, napipilitan lang ang tao sa kanya. Kaya ako pag nagbibigay ako ng seminar sa mga magulang, responsible parent tool, sinasabi ko, stop saying I love you. Itigin niyo yung kasasabi ng anak, mahal kita, mahal kita. Itigin niyo yan. That is a lie. Yan ay isang kasinungalingan. Sapagkat ang pag-ibig bago maunawaan, kailangang maranasan. Bata yan eh. Amen po ba? Amen. At ito ang ninakaw nila kay June. Ang maranasan na siya ay isang anak. At may nagmamahal na magulang. Kaya kahit may bahay, si June natutulog sa tricycle. Sa jeep, sa plaza, sa terminal. Lumaki ng konti sa bahay ng barkada. Sa bahay ng barkada. Elementary days, si June naniligarin. Probinsya pa, 2001. Ibig sabihin, ginagawa niya early 90s. Tama po ba? Naninigarin. Elementary days, si June nagmamariwanan. High school, si June nagsashabu. Sinabi ko naman yun sa Araneta. High school, si June nagbebenta ng shabu. Kasi ang sabi ni June, pag gumagamit ka, magbebenta ka. Para may panggamit. Tama po ba? Alam niyo, ha? Please. Isipin niyo, sa murang edad, sinira na rin June ang kanyang buhay. So, ano itsura ni June? Nanatagpuan ko. Wala. Ano pa? Iba si June. Iba si June pag naglakad. Iba si June pag nagsalita. Iba si June pag tumingin. Iba si June. Naku po, Diyos ko po. Nang 5 taong kasama ko si June, pag naglalakad kami sa kalsada, ingat na ingat ako. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, atras ng konti, diretso ang lakad. Lagi may hahampas ng buwan. Kaaway. Diba? Isang beses saan daw kami saan pupunta tayo po, bro? Padid. Saan ba tayo pupunta? Doon. Diyan. Grabe pala yung sabi ko yung dyan. Ang layo-layo. Tusta ako para akong daing. Tapos nang malapit na, saan ba? Kanina pa tayo naglalakad. Ayan, nakita mo, malapit na. Grabe. Nang malapit na, ang sabi nila, kaliwa ka. Kaliwa. Sabi ko, ayan na, malapit. Kaliwa. Ayan na, kaliwa. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? May kaaway. O ano ganda ng tapang? Ano ganda ng tapang mo? Kung masikip ang mundo mo. O di okay na ako, hindi ako matapang. At least nalalakad ako kahit madaling araw. Amen? Talagang mag-iintay ka ng panahon. Di ba gano'n ng mga magulang? Kahit alam mo hindi pumapasok ang anak mo, nagpukunwari ka kung bakit pumapasok. Kaya magbibigay ka ng baon. O anak, baon mo. Pasok ka, ayos mo pag-aaral. Di ba ganoon? Sakit yun, di ba? Kasi tinatama mo yung sarili mo. Ganoon ang mga lingkod. Kaya pag kayo lingkod na kayo ng bayan, lingkod kayo ng barangay, tatamayin mo yung sarili mo.
sa'yo para sa ayuda. Siya yung nagsisira sa'yo, siya yung nagkikisi. Hindi ano, oh, eto parang may pampahin ka! Gano'n lang din ako eh. Diba? Kasi hindi ka pwedeng mamili ng tao sa barangay nyo. Lahat yon constituent. Tama po ba? Kasi pag namili kayo, hindi kayo magandang info. Pag namili kayo ng bibigyan, hindi kayo mabuting dito. And so, tumakbo yung gano'n. Isang beses naglalakad kami, nakakita ng bahay, tatlong palapag. May rooftop sa itaas. Sabi niya, ayos na bahay ito. Panalo, pinabukan na. Ang jet bahay, ganyan na ba kami? Kasi preacher ako sa pagkakaalam ko. Tumakbo ang tanaw. Alam niyo, hindi ko siya niyayang magsimpa. Hindi ko siya niyayang magdasal. Hindi ko siya niyayang mag-Bible study. What I offer to do is love. The love of God. Yung pag-ibig ng Diyos. Kahit mali, sabay, sakay lang. Masakit na ang mundo ko. Nagmamahal. Pag-ibig ng Diyos. Yung kahit alam mong mali, yun na lang kasi ba? Sabi mo mga kasalanan, pero patuloy pa rin ang buhay, di ba? Pinahihiram sa atin. Di ba? Amen. Ang dami naman natin pangako, Lord, ito lang, pagbigyan mo ko dito. Pag naibigay mo tayo, babawi ako, pero nang naibigay din mo. Nakalimutan nyo naman yung pangako mo. Ganun eh. Di ba? After 5 years, dinilig na yung Diyos ang pagkakas. Pumatin si June ng isang seminar na ginagawa ko. Ang ganda ng seminar na yun, that is one of my best seminars sa buong buhay ko. Hindi ko makakalimutan. That is the turning point of June. Diba na siguro na ng pag-asa, pwede na mamatay. Basura yun ang tawag ng kanilang lugar. Sabi ng kanyang lahi, kamag-anak ay iyan. Wala nang pag-asa siguro. Pero after 5 years ng paglilingkod, kahit naiinis lang, bunga. Alam niyo yun? Bawas na yung kwento ko kasi gabi niyo. Nagbunga. Matin siya ng seminar at alam niyo, tumilak. Wow! Ang isang baton, alam ang kaluluwa, manhid, tumilak. Sabi, nangyayaya po siya ng mga servant. Kitang-kita ko, nandun ako, tumutulo sa inuwa niyo. Sabi ko, sa bandang huli na ako yayakos para sikat. Ang yatos ko kayo dun, nabula. Grabe, no? Ako sa mabupa. Alam niyo yung yatos sa akin ni Jun, parang nakasabit sa tatay. Di ba gano'n yan? Sabi, sorry po. Sorry po, Jun. Okay. Iya ako, wala akong nakilala. Okay lang. Sa mga tao. Yun, okay lang. Naintindihan ka lang yun. Dami kong nagawang masama. Hindi ko alam paano ako magpapato. Yun, okay lang. Siguro na-flashback sa kanya yung 5 taon na pampabastos niya sa akin na pinilis. Yeah, sorry, okay lang. Sorry po talaga. Yung parang awa mo na okay lang. Yeah, sorry, yung tayo na lang ang nakatayo. Palakpakan natin ang pang. Sabi ni June, Kuya, pwede pa ba ako magbato? Yung mga batang hamog na yun. Yung nakita natin kanina sa unang video. Sabi ni June, Kuya, pwede pa ba ako magbago? Pwede pa magbago ang mga June? Yes. Sabi ni June, Kuya, pwede mo ba akong tulungan? Magbago. Pwede niyo pa siyang tulungan? Alam niyo, hindi niyo kailangan pumunta sa dito. Kasi dito maraming June. Mga batang nagre-rebelde, mga batang palala ng palala, marami. Sabi ko kay June, kung talagang gusto mo magbago, aalis ka sa Bicol,
Itira ka sa akin. 2 years, 3 years. Ganun po kasi ang kasunduan. Kung gusto mo. Dahil naniniwala ako, ang tao, gusto yung man niyang magbago, pero kung hindi magbabago ang kanyang paligid, nahihirapan siya. Tama po? Kaya hindi po ako naniniwala sa mga 18 years old na pinap na kumuha dito ng crime, itukulong dito. Iba po ang aking paniniwala. Pero sa ibang pagkakataon na yun. Sa ibang pagkakataon na yun. So, pagdara si Jun sa amin, tumagal, nakilala niya, nakilala ng lahat. Kailan ko nakilala si Jun? 2000? Wow! Matin siya ng seminar, 2005. Ano na ngayon? Mahaba na ang pinakit. Mahirap magbago. Iba ang taste ni Jun. Mahirap magbago. Marami na siyang naipakalat ng kasamaan. Marami siyang kaaway. Walang nagtitiwala sa kanya. Mahirap siya magbago. Pero, everything is possible to God. Amen po? Amen. Pabilisin natin ang istorya. Si Jun po ay nakapagtapos na po ng college. Nag-master's degree. Si Jun po ay professor sa UST, Legazpi City. Palapakan po natin. Siya po ay junior, kaya Jun siya. Ito po siya. At ang tinuturuan niya ay first year college, second year college. Ang subject nga ay yung mga subject na tinuturo ng mga pare. Theology. Imagine, duda ba kayo? Tumawag kayo sa UST Legazpi. Isa lang naman ang UST doon. Di ba? Pagdikit ka sa Diyos, manatili ka sa akin at ako sa iyo, everything is possible. In His time. Huwag mo mamadali ng Diyos, Diyos ka ba? Lord, pwede po ba next month? Wow, Diyos ka na. Di ba? Naglalagay ka ng takda eh. Diyos ang magtatakda, hindi tao. Kung sabihin ng Diyos 10 taon, ano magagawa mo? Amen po ba? Amen. Sabi ni June, Kuya, pwede ba ako mag-lay minister of the Holy Communion? Yung tao mo simbahan na pag may misa nagsusuko. Sabi ko naman, pwede naman, bakit? Sabi ko, alam mo naman, loko ako eh. Pwede akong bumalik sa kalokohan. Adik si June pero hindi siya tanga. Alam niya, pag hindi siya dikit sa Diyos at dikit sa mga gawain, pwede siyang bumalik sa kalokohan. Amen po ba? Amen. Ano dapat dikit tayo? Para hindi tayo malulus. Maligaw, mawala. Sabi ko kay June, Padi, tumakbo kang barangay Kagawa. Tumawa si June. Kuya, walang boboto sa akin. Ang dami kong palpak. Bakit ba tutulungan kita? Ano naman yun? Diba ako, coordinator mo? Coordinator na pa eh. Ibig sabihin, Kai, nagtitiwala ako sa akin. Ang tigas na yun. Hindi ako mananalo. Ang dami kong... Naku, wala akong boto makukuha. Tumakbo ka tuloy. Tumakbo siya. Tinulungan ko siya. Nanalo po siya. Top notch siya. Duda po kayo, Barangay 22, Pinaniwahan, Legazpi City. Isa lang naman ang barangay doon, tatamanin dito. Ang problema sa tao, pagdating sa Diyos, nagdududa. Pero pagdating sa salita ng tao, naniniwala. Pagdating sa pangako ng tao, naniniwala. Pero sa pangako ng Diyos, nagdududa. Foolish people. Amen po ba? Alam mo kung ba't ko siya pinatakbo? Kasi gusto ko ibura sa utak na June. Nakalimutan na ng tao ang kasamaan mo. Ang nakikita na nila sa iyo yung pagbabago mo at nagagandang ginagawa mo. Professor ka, nagsusubo ka ng post ka. Hindi na nila nakikita yung nakaraan, ikaw na lang ang hindi nakakalimot. Ibig sabihin, ikaw na lang ang hindi nakakamot. Tumakbo siya for the second time, hindi ko siya tinulungan kasi gusto ko ipalam sa kanya, kaya niya nang tumayo sa sarili ng paa.
Nanalo siya. Ang third time, pinatatakbo siyang kapitan. Ayaw niya na. Sabi niya, magulo daw sa politika. Baka lalo lang mapasira buhay niya, bumalik lang daw siya. At ang pinili niya ay I am a visionary disciple. Yung ginagawa ko sa Maynila, yung ginagawa namin sa Taguig, sa ibang lugar, unti-unti ginagawa ni June. Nagbibigyan siya ng mga recollection, retreat. Once in a while, pag pumupunta ako sa Bicol this year, nagbibigyan ako ng mga seminars, isa si June sa aking mga speakers. Kita niyo kung gano'ng kabuti ang Diyos. At ngayon si June, mahaba po yun ha, kumikita ng 300,000 more 1 year. Because he's a business. Isipin nyo, kung hindi siya naalis sa droga, ano pinilibosyo niya? Sa buong Bicol region. Nang tinulungan mo si June, tinulungan mo ang maraming kabataan sa Bicol region. Amen po ba? Amen. Ang isang bata na sinasagit natin sa kasamaan, hindi isang bata ang ating sinasagit. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Maglingkod, at sana partner nyo ang Diyos. Maraming salamat. Most precious blood of Jesus Christ, save us in the whole world. Okay na.